I think I just... Hi guys! So ngayon dito tayo sa David's Tea House. Katapos natin manood ng Freakier Friday. Alam niyo ba guys, sobrang nostalgic to para sa amin. Kasi napanood ko yung part 1, Freaky Friday, nung bata pa ako. Like, pinanood na namin siya sa DVD. Kasi nung pinublish yung Freaky Friday, sobrang bata pa namin nun. So napanood namin siya sa DVD noon, ni Sean. Napanood namin ni Sean dati. Kaya sobrang nostalgic and sobrang na-excite kami na may part 2. And of course, Lindsay Lohan is also my idol when I was a kid. Pinanood namin yung mga movies na not just Freaky Friday ni Lindsay Lohan, pati yung Mean Girls, Parent Trap, as in lahat yun. Marami pang iba, kaya naman sobrang na-excite ako dito sa Freakier Friday kasi nawawonder din ako kung ano kayang nangyari sa character nila noon. Kasi 22 years na ang nakalipas. 2003 yun, na-publish ngayon, 2025, imagine. Siyempre tumanda na sila, even si Lindsay Lohan, lahat ng mga characters, even yung kapatid niya, ni Jamie Lee Curtis, talaga namang nakakahangang artista. So yun, of course, di mawawala ang ating reaction video. Umpisa na natin sa mga casting. Let's start with Lindsay Lohan. Si Lindsay Lohan talaga naman, ang ganda-ganda pa rin niya, ang sexy-sexy pa rin niya. Na-portray niya ang kanyang acting as Anna, of course. Kung dati sa first part, sobrang rebelde niyang teenager. Ngayon naman, mommy na siya dito. And kampanan niya yun, matured role naman siya dito. And of course, si Jamie Lee Curtis, hala, grabe, kasi, di ba, kung last year, nag-switch lang yung dalawang mag-ina, this time, quadruple switch. So, ang galing niya kasi mas tumanda siya ng 22 years pa. Tapos, nagawa niya pa rin umacting ng bata, ng teenager. Talaga makikita mo dito yung nagagampanan nila, yung iba't ibang generation, mapa-millennial, mapa-Gen Z, and of course, sila as bloomers. The director, Nisha Ganatra, galing. Talagang from start to bottom, hindi kami nainip. Comedy, nakakatawa from time to time, may pahapyaw silang comedy. Nakaka-nostalgic talaga kasi lahat ng characters na inabangan ko, kung lilitaw sila dito sa part 2, is lumitaw. Even the professor, yung kalab team ni Lindsay Lohan sa part 1, si Chad. Even yung kapatid niyang lalaki na kaharutan niya ng part 1, nandito din. Nakakatuwa, as in. Even yung mga kabanda niya, kasi diba si Lindsay Lohan, si Anna sa first part, may mga kabanda siya doon. Lumitaw rin sila dito. Tapos yung pinaka-team song nila, pinaganda pa nila lalo eh. Mas gumanda, nagkaroon ng modern touch palalo. Yung Take Me, yung ganun. Favorite song ko din kasi yun nung bata. Ako kinakanta namin na siya. So, inulit nila dito sa ending. Additional character nila dito, which is yung anak ni Lindsay Lohan, si Julia Butters. Nagampanan niya rin ang maayos as as a mature role kasi nag-switch sila ni Lindsay Lohan. Si Sophia Hammonds, yung mala-British accent niya. Nagalingan din ako sa kanya. And yung tatay niya si Manny Jacinto. Si Manny Jacinto guys, trivia, Filipino siya. Actually, nag-promote siya, nag-part ng marketing nila. Pumunta siya sa SM MOA. Pakita ko sa inyo. Ayan. And nakakatuwa pa pala sa movie na to kasi naghalo sila ng Filipino words. May mga Filipino, mga kababayan tayo doon. Sa mismong palabas, even si Jamie Lee Curtis, nagmano siya sa nanay ni Manny Jacinto dito. Sabi niya, man of whole load. Nakakatuwa lang kasi US movie siya, tapos may Filipino words na kasama. Si Chad Murray, talaga namang nakakaloka yung character niya hanggang part 2 eh. Kasi nag-aagusto pa rin siya sa mom niya dito ni Lindsay, si Dr. Coleman. Nakakatuwa. Tapos nakakatuwa pa sa ending. Matatawa kayo sa ending. Abangan niyo yung mga katuluyan ni Jake dito. Siyempre, si Ryan, yung asawa ni Dr. Coleman dito, nandito din siya. Tapos, naging
ano na siya, naging mas tumanda. Mas nag-mature siya dito. Pero nakakatuwa lang makita sila ulit sa movie. Grabe tong movie na to. Super funny, sobrang good vibes. Talagang nag-stand out sa akin si Miss Jamie Lee Curtis. Talagang sobrang galing. Wala akong masabi sa acting niya. Talagang madadala ka. Talagang po siya yung lumilitaw. Talagang hindi ka pwedeng hindi tumawa. Yung ganong effect. Cinematography nila, ang galing lang nung atake kasi talagang kapag makikita mo kapag nag-switch na sila ng character, mararamdaman mo talaga na iba na tong tao na to. Kumpara nila na i-deliver sa movie. Musical score nila, nakakatawa kasi inulit nila yung isa sa mga kanta nila nung part 1 sa Freaky Friday. And yung mga new songs nila dito, pasok sa baka rin. Kung napanood niyo yung Freaky Friday, dapat ko itong panoorin. Freaky Friday, imagine niyo Freaky Friday, nag-switch yung dalawang katauhan. Ang gulo, di ba? What more pa pag-apat, quadruple shift, riot talaga. 4 na katauhan, nagkapalit-palit. At saka di ka naman malilito, masusundan mo talaga yung story na ito yung taong to, nasa katawang taong to, ganon. And if ever naman na hindi niyo pa napanood yung part 1, kung papanoorin mo yung part 2, hindi ka naman mali-left out. Parang mauunawaan mo naman yung story. Nusundan mo pa rin yung story without watching the part 1. Pero it would be best kung panoorin nyo muna yung part 1. If ever lang naman hindi nyo pa napapanood, bago panoorin yung part 2. So ang ganda niya talaga. Highly recommended movie. And of course, lesson of this movie, empathy and understanding other people's perspective. Minsan talaga, may mga times na misunderstanding lang. Minsan, kailangan mo talagang ilagay yung sarili mo sa katauhan ng ibang tao para mo sila maintindihan. Kaya nga sabi, di ba, put yourself to someone else's shoes. Minsan hindi mo alam na may ibang tao pala may struggles, challenges, problems sa life. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo mararanasan yung nararanasan nila. Family is everything. You really have to support your family, especially mga bagay na magpapasaya talaga sa kanila. Yung nangyari kasi dito na panoorin nyo na lang. Parang di tayo masyadong spoiler. So, di ko nakasabihin. I won't go further. And of course, guys, this movie will help you to understand more. Mas lalawak yung pangunawa mo. Kasi, itong movie na to para tayong dinala sa storya ng buhay ni Anna and ni Dr. Coleman. Simula pagkabata nila hanggang pagtanda. Lalo na ni Anna, pagkabata niya, as a teenager, na ngayon na mommy na siya, may anak na siya. And yung nanay niya na si Dr. Coleman, as lola na this time. Ma-explore mo yung iba't ibang perspective ng bawat generation from Gen Z, Millennial, and Bloomers. Kaya, of course, ang aabangan naman natin this time is Freakiest Friday. Kaya panoorin din natin yan. Siguro mga another 22 years. What? 60 na si Lindsay, tapos 80 na si Anna. Charot lang. So, abangan natin yan, guys. So, yun, guys. If gusto nyo ng feel-good movie, kung gusto nyo matuwa, masiyahan, don't forget to watch this. So, na sa pinakamalapit na sinihan. Watch Freakier Friday. So, yun na nga. Diretso ko na yung pagkain ko at nagugutom na ako. Kung nag-enjoy at may natutunan kayo sa vlog ko, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for my upcoming videos. Keep safe, everyone. Love you all.